Have a blessed Friday morning, everyone. And to all our viewers online, mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan. Welcome back to our Friday worship service every Friday. And please do like and share our FB page. Doon din po sa ating mga kapatid sa True Gospel Church, San Carlos, Pangasinan. Welcome back here. Sama-sama po tayo lahat mga kapatid magsamba at papurihan ang ating Diyos sa araw na ito. Are you ready to praise the Lord? Amen! Amen! But before anything else, I will call our Sister Dina for the opening prayer. Amen! Good morning, Good morning po sa lahat ng nandito. Oh Lord God. Sorry. Hi! Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan. Oh Lord God. Ano ba yan? Hallelujah. Paupo natin ang ating mga Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, inaanyahan ka namin dito, O Lord God, sa aming gawain dito, O Lord God. Lord, you are the God of all God, O Lord God, you are the King of all kings. Lord, ikaw ang may-ari ng lahat ng universe, O Lord God. Ginawa mo ang mundo, O Lord God, para sa amin, O Lord God, na yung nilalang, O Lord God. Lord, salamat, O Lord God, sa umagang ito, O Lord God, sa aming muling pagtipon-tipon, O Lord God, na ikaw lamang ang aming dakilain, O Lord God. Sambahin, Panginoon. Lord, nandito po kami, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyo, O Lord God. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa, O Lord God. Pakalinisin mo ang aming mga puso't isipan, O Lord God. Ikaw lamang, O Lord God, ang manguna, O Lord God, sa lahat ng aming mga gawain, O Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God, dalangin ko po sa oras na ito, O Lord God, na inaanyahan na ikaw, Lord, ikaw lamang, O Lord God, ang aming dakilan, O Lord God. Ikaw lamang, O Lord God. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, the living God. We acknowledge you, O Lord God. Come, O Lord God. We feel your presence, O Lord God. Na every corner of this house, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, God. Every attack of the enemy is the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, dalangin ko yung mag-replace na yung salita, O Lord God. Itago mo siya sa iyo. Shadow of your wings, O Lord God. Gamitin mo ang kanyang mouth, O Lord God, kanyang tongue, O Lord God, to spread your words, O Lord God, na makikinig na yung mga salita, O Lord God, ay mabuksan ang kanilang kaisipan, kanilang puso, O Lord God, na ikaw lamang kanilang sambahin, O Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God, salamat po dahil ikaw lamang, O Lord, ang aming kalakasan, O Lord God. Ikaw lamang, O Lord God, ang aming kagalakan sa aming buhay, O Lord God. Ikaw lamang, O Lord God, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan kung kami nanghihina, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong unconditional love, O Lord God. Thank you, Father God. I bring back all the praise and glory to your holy name, Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sis Dana, for the powerful prayer. Right now, mga kapatid, inaanyayahan ko rin, ang lahat ng aking mga pamilya dyan sa Pilipinas. Please watch our FB Live broadcast, mga kapatid, mga anak ko dyan, kay Antonio. At binabati ko rin, ang lahat ng ating mga kapatid dyan sa True Gospel Church, Pangasinan, mga kapatid. Have a blessed Friday. At sabay-sabay po natin pupurihan ng ating Diyos. And now, I call Brother Rico for the vision and mission strategy. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa inyo mga kapatid. Pagkasabot sa buhay. At isang magandang hapon din po sa TGC sa San Carlos. Magandang hapon po sa inyo lahat. At sa aking pamilya sa Bacolod. Ang pamilya ko sa
ang aking mga kamag-anak sa Tondo ay magandang hapon sa inyo. At mga kapatid, samahan po niyo ako, basahin natin ang audition at ilagay po natin na ang kanang kami sa dibdib po. Amen. Our vision, The the fulfillment of the Great Commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy, win, connect, train, and send. To God be the glory. Amen. Amen. The glory. Thank you, Brother Rico. Mga kapatid, hindi lamang natin binasa yun, kundi atin din isa puso, no? Yung the fulfillment of the great commandments and loving God and others. We need to love our other people and those share the gospel, and then we reach out also all those na hindi pa naaabot, no? Thank you, Lord, sa araw na ito. And then, are you ready to praise the Lord today? Amen. Amen. Thank you. At are you ready now, Brother GC? Amen po. For the tithes and offering, I call Brother GC. Amen. Thank you, Sis Liza. Blessed day po, mga kapatid. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Yan. Amen. Ang ating pong verse, mga kapatid, Luke chapter 16, verse 10 to 12. Yan. Let us read po, mga kapatid. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you will be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Amen. Amen. Napakaganda po ng verse, mga kapatid. Yan. Okay, basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ang hindi matuwid sa kakaunti ay hindi rin matuwid sa marami. Kaya nga kung hindi kayo naging matapat sa hindi matuwid na kayamanan, paano pa ipagkakatiwala sa inyo ang tunay na kayamanan? Kung hindi kayo naging matapat sa pag-aari ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng inyong sarili? Amen. Yan. Verse 10. Ang matapat daw po sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ang tanong ko po, mga kapatid, naging tapat po tayo? Naging tapat po ba tayo? Amen. Sa possession na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin? Yan. Maganda pong tanong, di ba po? Sa trabaho po natin. Siyempre, nakaano rin po yan sa atin. Siyempre, kailangan po maging tapat po tayo. Kasi blessing po ng Panginoon yan eh. Ang mapapagkatiwalaan daw po sa maliit, mapagkakatiwalaan din po sa malaki. Kaya nga kung hindi kayo magiging tapat sa hindi matuwid na kayamanan, paano pang ipagkakatiwala sa inyo ang tunay na kayamanan? Yan. Kung hindi pala daw po tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, how much more si God, paano daw po niya tayo ipagkakalooban ng mas malaking pagpapala? Di ba po? Amen. And sa verse 12, kung hindi kayo naging tapat sa pagmamayari ng iba, sino ang magbibigay sa inyo? Sa inyong sarili. Magbibigay sa inyo ng sa inyong sarili yan. Kunyari, may pinagkatiwala po sa atin yung iba. Kailangan daw po, alagaan daw po natin yan. Kasi nakikita po ng Panginoon yan kung ano po yung Kasi nakaano po yan sa atin di ba po? Kung sino daw ang faithful sa maliit, pagpapalain sa malaking bagay. Amen? Amen. Yan, pag-pray na po natin. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaloob po na to, Lord. Continue to bless them, Lord God, yung mga kaloob, Lord God. Ganon din po yung our health, Panginoon, our job, Panginoon,
Ganun din po yung aming trabaho, Panginoon, aming mga pamilya, Lord God, na kailangan po, Lord, ng maitaas, Lord, sa mga fans na to, Lord God. Bless your ministry, Panginoon. Ganun din po yung sa TGC San Carlos, Lord, and yung mga satellite po, Lord, na aming bubuksan, Lord God. Only for your glory alone, Lord God. All this we pray, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you po. Amen. Praise God. Thank you, Brother GC. And thank you, Lord, for the reminder, no? Praise God. God is faithful for those who is faithful also to our God. Amen. And obedience then. Without the obedience to the Lord, hindi ka rin niya pagpapalain. So, bless the Lord Almighty. At salamat na sa salita ng Panginoon na patuloy na nagre-remind sa atin. Because our God is God of all. God is God all the time. God is always provide. If we entrust our finances and our work to Him, He will bless all those who is faithful to Him. Amen. So, mga kapatid, let us sing with a joyous by the way, mga kapatid, we have an announcement every how to run the Alpha training. We have how to run the Alpha training every Friday 10:30 to 11:30 in the morning for those who wants to join us for our Alpha training in the Friday morning. Please come early here in our house church. And also we have water of baptism every first Friday of the month. At kung sino po sa mga kapatid na willing pa na nandito, no, na gustong magpabaptize, please do message to our FB page or sa ating mga kapatid, sa mga leaders upang ito ay ating magawa, mga kapatid. Thank you. And now, are you ready? Are you ready to praise and sing the Lord with a joyful noise? Amen. So let us stand up and let's sing and we welcome our praise and worship ministry, Sister Joy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Brother Jason. Yes, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. So, handa na po tayong papurihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No? Panginoon namin na sa langit, kami po muli ay nagpapasalamat, O Lord God, sa Lord. oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan mo nga po kami, Lord God, na makasunod ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pagsasamo, O Lord God, sa iyong pangalan na aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. You go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Lord, we follow you. Hallelujah. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my side, high above my life. I will trust in you alone. Yes, O Lord. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you.
Lord, lead us, Lord. We will follow you, Lord. Thank you, God. The power is here. Thank you, Lord. You're pouring out your love in this place, Lord God. Thank you, God. Hallelujah. God, Yes, Lord. Love. Hallelujah. You have been so, so good to me. before I take a breath, Before I took a breath, you were alive in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God always chases me down, fights till I'm found, gives the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Lord, when I was I was your close to your love for me. You have been so, so good to me. Lord, I felt no word. When I felt no word, you made it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God always chases me down, fights till I'm found. Leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mountain you will climb up, Coming after me. There's no one who won't kick it down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you hide, mountain you won't climb up, coming after me. There's no one you won't kick down, lie you won't tear down, Coming after me. shadow you won't hide up, mountain you won't climb up. Coming after me. There's no one you won't kick down, lie you won't tear down. Coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no one who won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Overwhelming, never-ending, reckless love of God always chases me down, fights till I'm found, lives the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve
yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O Lord. We worship you. You are worthy, worthy, O God. You are worthy, lahat ng mga magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. God, we will follow you, O Lord. Hallelujah. This is the day, O God, that you made, Panginoon. We will be glad and we will rejoice on it, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. This wonderful day, Panginoon, na pinagkama mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for the anointing, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. God, forgive us, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Minsan, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagdidesisyon, Panginoon, na hindi sa iyong kalooban, Panginoon. God, forgive us, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God, forgive us, Panginoon. We know, Panginoon, that for all of us have sinned, Panginoon. Pero, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, pinadala mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak, Panginoon, para kami, Panginoon, ay matubos, Panginoon. Thank you, Lord, for the blood, Panginoon. Thank you for the precious blood, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ay binabago mo araw-araw po kami. Lapit namin, Panginoon. Ang bawat kapatiran namin, Panginoon, na may pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang Yes, Lord. Yes, to God. Thank you, Panginoon. Hallelujah. Your healing ko, Panginoon. Yes. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa mga pagsubok, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon. Dahil sa mga pagsubok nito, Panginoon, kami po ay natututong lumapit at magtiwala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa oras ng kahinaan, ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan. Yes, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming santigan, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbabago mo sa bawat puso ng bawat nananampalataya sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon na pinagsisilihan, Panginoon, who transform us, Panginoon. Hallelujah. From mess to message, O God. Hallelujah, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kasi binago mo kami, Panginoon. Hallelujah. From trials to triumphs, O God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. For you are the God who we serve, Panginoon. Who change us, Panginoon. From sense to testimony, O God. Worship you, Panginoon. In spirit and truth, Panginoon. Hallelujah, O God. Anoint me, Panginoon. Hallelujah. Magbabago, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang magsalita. Alam mo, Panginoon, kainin mo naman po, Panginoon. Isago mo ako sa iyong Quran, Panginoon. Clarity, Hindi ko ito makakaya, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon. Utang ko, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, intercede me, Panginoon. Babanggitin ko, Panginoon. Lahat ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, ay umiigi, Panginoon, ng kababaan mo, Panginoon. Hallelujah, O God, I humble myself before you, O God. Ikaw lamang po, Panginoon. Ang muna, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Thank you, O God. We praise you, we worship you, O God. In Jesus' name, we pray. Amen. So, amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. So, meron po tayo, pag-aaralan natin yung book of 2 John. Walking in Truth and Love. So, before that, babasahin po natin muna yung pinaka
tatlong talata, 1, 2, 3. So, John addressed this to the elder. The elder. To the lady chosen by God and her children, whom I love in truth, and not I only, but also who knew the truth. Because of the truth which lives in us Forever. forever. Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. Mga kapatid. So, napakaganda po mga kapatid yung pag-aralan natin ngayong araw nito. No? So, magandang i-apply natin sa ating mga sarili. No? Amen. So, magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Brother Jonas. Asawa ko po si Sis Abby, yung the one whom I love. So ngayon tayo po ay mag-aaral mula sa aklat ng 2 John. Ang tema po ng ating pag-aaralan ay ang walking, truth, and love. Paglakad po sa katotohanan at sa pag-ibig. So sa sulat na ito mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Apostol Juan ang kahalagan ng pamumuhay sa pag-ibig at sa katotohanan na may katapatan at pag-ibig. So dito po sa 2 John na isinulat niya, siya po ay isa sa mga, si John po, siya po ay isa sa mga pinakamalapit na disipulo ni Jesus. Kung titingnan natin mga kapatid, ang sulat niya ay inihatid niya sa elected lady and her children, na maaring tinutukoy po ito sa isang particular na babae at ang kanyang pamilya o isang simbahan po, isang church. At ang children ay tayo po yun na mga believers, mga mananampalataya. So ano nga po ba yung pangunahing layunin ni Juan sa kanyang sulat na ito mga kapatid? So sa sulat niya ito ay upang ipaalala sa atin na mga mananampalataya ang kahalagan ng paglakad sa katotohanan at pag-ibig. Amen. Dito, pinapahayag ni Juan ang kagustuhan na manatiling tapat tayo sa mga aral ni Kristo at umiwas sa mga bulaang tagapagturo na nagkalat ng maling aral. Sa ganitong paraan mga kapatid, pinapatibay ni Juan tapat tayo sa mga aral, napatibay ni Juan ang komunidad, ang church, sa mga mananampalataya katulad natin na nagpapatuloy sa ating pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa. Amen. So, mayroon pong dalawang daan po dito. There's two ways we shares in this journey, manifest into sa dalawang daan po. Firstly, in our commitment to guide others faithfully according to the map, the truth of Christ without leading them astray. So dito, sabi po dito sa una mga kapatid, no, ang ating commitment na patnubayan ang iba ng tapat ayon sa katuruan. Ang katotohanan ni Kristo nang hindi sila naligaw. So tulad dito sa ating church, di ba? Si ating pastor tapos si Ma'am Lisa, sila po yung nagtuturo sa atin para hindi po tayo mawala hindi tayo maligaw sa mga maling turo. Ano po ba? And secondly, in our willingness to protect our fellow travelers from misleading signs out of our genuine concern for their well-being and spiritual journey. So sa ating pagiging handang protektahan ang ating mga kasamang manlalakbay mula sa mga maling katuruan sa tunay na pag-alala sa kanilang kalagayan at spiritual journey. So, as we study the book of 2 John, we are called to reflect in our own lives. How do we embody the integration of love and truth in our interaction with others? Paano po natin i-interact po ito mga kapatid? Sa pamamagitan, sa pinamamahalan ang pagmamahal at katotohanan sa ating pakikisalamuha sa iba. So,
Are we vigilant in upholding and communicating the truth of the gospel? Even with deceptive teaching attempt us to lead us and others astray. Tayo ba ay maingat, mga kapatid? Tayo ba ay maingat sa pagtataguyod at pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo? Kahit na may mga mapanlinlang na aral na sumusubok na iligaw tayo at ang mga fellow believers natin. So kailangan po tayong maging maingat, mga kapatid. Kailangan tayo laging naka-align sa turo ng Panginoon, which is the Word of God. Kailangan po tayong i-meditate day and night yung salita ng Diyos. So, mag-start na po tayo sa verse 1. So, the elder, to the elect lady, sa ibang version, to the chosen lady, to the lady chosen by God, and to her children, whom I love in the truth, and not I only, but also who know the truth. So, dito, no, sinasabi ni John dito, no, para sa hinirang na ginang, to the elected lady. Hindi lamang ako, sabi niya, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang Ama at ni Jesucristo na anak niya, ang pagpapala, habag at kapayapaan. So here, mga kapatid, John identifies himself as the elder. Siya po yung ini-address niya po yung sarili niya bilang elder sa church, mga kapatid. So, which signifies not just age but a position of spiritual authority and respect within the early Christian community. It reflects his pastoral role. So, tinutukoy po ni Juan dito ang kanyang sarili na bilang nakakatanda o elder. Ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng kanyang edad, mga kapatid, kundi ng kanyang posisyon bilang isang respetadong leader sa komunidad ng mga Kristiyano. Maaaring ito ay nagpapahiwatig din ng kanyang pastoral na tungkulin o pangangaral sa simbahan. So, tulad na lang, no, dito sa atin, mga kapatid, no, sino ba yung mga spiritual leader natin, di ba? Sila Pastor Steve, sila Ma'am Lisa. Sila po yung nagpapagal para sa atin, para tayo ay lumago sa pananampalataya bilang Kristiyano. Amen. So, glory to God, no? We are blessed with their life, no? Kasi talagang nagpapagal sila na turuan tayo para mai-align yung buhay natin na lumakad sa katotohanan at sa pag-ibig. Amen. So, si Apostol John ay kilala dahil sa kanyang malapit na kaugnayan kay Jesus. Siya po ay isa sa original na 12 apostol na kasama ni Jesus nung na namumuhay pa siya. Pinili ni Jesus, saksi si Juan. Si Juan po ay saksi sa maraming mahalagang bagay na pangyayari sa ministeryo ni Jesus. Kabilang na ang pagpako sa cross, mga kapatid. Nandun po si Juan. Nandun po siya. Siya din po yung, sa kanya din po pinagkatiwala ni Jesus, yung mama ni Jesus, si Mama Mary. Kaya po siguro si Juan po ay namuhay ng medyo matagal. Siguro mga 90s o 100s, ganyan po, mga kapatid. So, for the elect lady, sabi niya, lady chosen by God, this term could symbolize a specific local church or a Christian woman and her household. It is a term of honor and highlights that recipient's chosen status by God. So, ano nga po ba yung elect lady, mga kapatid? So dito, sinasabi dito, literal na babae. Sa isang literal na babae, isang posibilidad na ang chosen lady o elect lady
ay isang particular na babaeng Kristiyano na kilala at iginagalang sa kanyang komunidad. Maaring siyang leader o prominenteng miyembro ng simbahan na may mga anak na tapat sa pananampalataya. So pangalawa, ito po ay simbolo ng simbahan. Ang isa pang interpretasyon na ang elect lady ay isang metaphorical na pagtukoy sa isang lokal na simbahan. Sa sinaunang Kristyanismo, madalas gamitin ang mga pambabaeng termino upang ilarawan ang simbahan, mga kapatid. At ang mga anak niya, ang mga miyembro ng kongregasyon, sa ganitong interpretasyon, ang sulat ni Juan ay nakatuon sa buong simbahan, hindi lamang isang individual. So ito po yung naka-address po sa atin na mga fellow believers. Amen po ba? Amen. So imagine a community where love is not just a feeling but a commitment to truth. So ang isang komunidad kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang feeling kundi isang commitment sa katotohanan, mga kapatid. So kung isipin natin sa ating mga mag-asawa na mayroon tayong commitment sa isa't isa. Hindi lamang po yung sa salita lamang, pero may commitment tayong tawag dito yung commitment tayo sa Panginoon na tayo ay magkasama. So wala pong makakapagpahiwalay. Kasi may commitment tayo kung lalong-lalo na kung tayo ay sabay na lumalakad sa katotohanan sa Panginoong Hesus. Amen. So love in the truth. God's love is not merely emotional or personal, but is rooted in the shared commitment to the truth of the gospel. This emphasizes that Christian love is always intertwined with truth. So, dapat mga kapatid, ang pag-ibig ay laging magkasama sa katotohanan. Amen. Na ang konsepto ng pag-ibig sa katotohanan, mga kapatid, ay nagpapakita kung paano nababalangkas ang pagmamahal ni Juan, hindi lamang sa emotional o personal na antas, kundi sa isang matibay na paninindigan katotohanan ng Ebanghelyo. So, ano po ba yung Ebanghelyo, mga kapatid? What is the foundation of gospel? So, ito po yung katotohanan, mga kapatid. The truth here refers to the core teaching principles of the gospel revealed by Jesus Christ. God's love is not based on superficial or temporary feelings, but on a deep alignment with the truth of God's word. This truth includes the message of salvation through Christ, the call to holiness, and the commandments of love. So yun po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Yun po yung Ebanghelyo. Yun po yung nagsisilbing pundasyon ng ating kapag matibay ang ating pagkaunawa at pagtanggap sa Ebanghelyo, magiging matibay din ang ating pananampalataya at hindi tayo madaling matinag. Hindi po tayo basta-basta yung alam natin yung mga turo ng ating pastor, hindi po tayo basta-basta maliligaw. Kaya kailangan po natin talaga magsaliksik ng mga salita ng Diyos. So katulad na lang ayon sa katulad ng sa Matthew 7 yung pinag-aralan natin noong nakaraang Friday yung the parable of wise builder. Ikinukumpara ni Jesus ang isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. So parang tayo po yung mga believers, mga kapatid. Tayo po yung na tinayo po natin. Ang ibig sabihin ng bahay ay means yung buhay natin. Na itinayo natin sa bato which means is kay Jesus. Siya po yung pundasyon natin. Amen. So ito po ay sumisimbolo na matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So yun nga yung salvation through Christ. Jesus proclaimed himself as the way, the truth, and the life, emphasizing that salvation comes through him alone
This central truth of the gospel is the core message of redemption and reconciliation with God. So sabi niya sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yun nga, no? Wala pong makakapunta, no? Kundi lamang po sa ating Panginoon Jesus. Siya po yung daan. Kaya lagi po tayong mga kapatid, no? Lagi nating isipin, lagi nating alalahanin na si Jesus lamang po ang daan patungo sa katotohanan, mga kapatid. Patungo sa buhay. So, in John 17, verse 17, sabi niya doon, sanctify them by the truth. Your word is truth. Amen. So, ito nga yung truth, no, yung katotohanan, yung mga salita ng Panginoon. So, the truth of the gospel is eternal and unchanging because it originates from God Himself. Galing po sa Panginoon po, mga kapatid, ang katotohanan na yan. Who is the source of all truth? Siya po yung source lahat ng katotohanan. It provides a solid foundation for faith, guiding us believers in our journey of spiritual growth, maturity, and service. So dito, ang gospel ay isang matibay na saligan ng pananampalataya sapagkat ito'y nagbibigay ng katiyakan sa katapatan ng Diyos at sa kanyang hindi nagbabagong likas, mga kapatid. So, we need to share the gospel, mga kapatid. Huwag po tayong mahiya. Kaya nga, sabi nga ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. So wag po tayong mahiya, i-proclaim natin yung katotohanan, mga kapatid, na may kasamang pag-ibig. Amen. Ito po ay nagpapalakas sa atin bilang mga mananampalataya at sa mga panahon ng pagsubok sa buhay. Ito po ay nagbibigay sa atin ng katatagan, pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Ito po yung nagbibigay katatagan po sa atin, mga kapatid. So, let's fix on our eyes on Jesus. Amen. So, in verse 2, for the truth sake which dwelleth in us and shall be with us forever. So, the truth sake of the gospel is central, mga kapatid, not just a concept, but as a living reality within believers. It is presented as eternal, indicating an unchanging, perpetual nature of God's truth. Eternal and central, mga kapatid. The truth of the gospel is not merely a theoretical concept, but a living reality that resides within those who have accepted Him, accepted Christ. It is not static but dynamic, Amen. actively shaping their beliefs, values, and actions. So dito, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay hindi lamang po tungkol sa mga aral o kaisipan, kundi sa mismong buhay at pagbabago sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Espiritu Santo ay pumapasok at nagbibigay sa katotohanan ito sa ating mga puso, sa ating buhay. Amen. Okay, so dito sinabi niya ni Juan sa John 14 verse 17, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. So dito, mga kapatid, no, tayong mga believers, no, na-experience natin yung transformative, yung transform, Yes. na napapakinggan natin, no, yung
words of God na pinapamahagi ni Pastor, no? Yun po yung nagbabago sa atin, no? Kahit na gaano pa man katigas ang ating mga puso, kayang baguhin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. So, in the right time. So, yun po mga kapatid, no? Katulad ko na lang, ko din po mga kapatid, no? Binago din po. Isa din po akong buhay na patutuo kung paano ako binago ng Panginoon. Amen. Yun po mga kapatid. So, illustration. Consider the way a compass works, always pointing north for Christians. Truth is our moral compass, consistently guiding us in a world of shifting values. So kung iisipin natin, no, ang isang kumpas. Ang kumpas po ay isang instrumento na laging nakaturo sa hilaga. Ito po yung ginagamit dati nung wala pa po yung GPS, kasi ngayon nandito na tayo sa modern world na GPS, no. Dati yung ano, wala pa yung mapa pa, dati mapa or compass, no. So tayong mga Kristiyano, no, mayroon din tayong GPS ngayon. Yun yung God pointing system para sa atin. God pointing system, yung guidance ng Panginoon. Yun po yung mga salita niya na tayo po ay ina-align niya. Amen. So, sa parehong paraan din po, para sa atin na mga Kristiyano, ang katotohanan ay nagiging moral na kompas. Ang katotohanan na ito ay hindi lamang mga paniniwala, kundi isang prinsipyong gabay na nakabatay sa di nagbabagong salita ng Diyos. Tulad ng kumpas, no, yung kumpas, no, kahit saan po natin i-kuan yung direction, ganun pa rin yung kanya. Isa yung direction niya, yung tinuturo niya. So, ang katotohanan ay nagtuturo sa mga Kristiyano sa gitna ng komplikadong buhay at mga hindi tiyak na pangyayari. So, in verse 3, grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. So, sabi dito na grace, mercy and peace, no? This triad of blessing is foundational to Christian experience coming from both God the Father and Jesus Christ, showing the unity of the Godhead in the provision of salvation. So, ano nga po ba yung grace, mercy, and peace, mga kapatid? Ito po yung reward, mga kapatid, na kung tayo po ay lumakad sa katotohanan at pag-ibig, if we walk in truth and love, there's a reward, mga kapatid. Amen. Ito po yung grace and mercy. Truth plus love equals rewards. Amen. So, grace, ano po ba yung grace, no? Yun po yung unmerited favor of God, na ito po yung sinasabi na kahit hindi po tayo karapat-dapat, pero pinagkalo pa rin sa atin ng Panginoon. Yung salvation, no? Hindi ito yung yung tawag dito. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi ito po yung grace ng Panginoon. Amen. For by grace we have been saved through faith. Amen. Yun po yung sinasabi ni Apostol Paul sa Episo. So, yung mercy, ano po yung mercy, mga kapatid? It is God's compassion, it is faithfulness and forgiveness lavish upon us, though we don't deserve it. So, ito po yung awa ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung kanyang habag, katapatan, na ibinubuhos sa atin kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. So, ito po yung dati kahit namatay ang Panginoon, even though na makasalanan pa tayo. Romans 5:8. So, yung peace po, Panginoon, mga kapatid. Peace, it is well-being, His wholeness. Ito po yung awa, ang
ang Diyos, awa ng Diyos mga kapatid, na nagdudulot ng kaginhawaan at kasiguraduhan dahil alam po natin siya ang may control sa lahat ng bagay. Siya po ang lahat ng may control po sa lahat ng bagay dito sa mundong ito mga kapatid. He is the source of all this. The Father, the Son, and the Holy Spirit. He is the source mga kapatid. So siya po ang source lahat ng mga nararanasan natin, no? Yung mga kapayapaan, yung mercy, yung peace, tapos yung grace. Galing po lahat yan sa Panginoon. Amen? Amen. So in 2 John chapter 4 verse 6, it has given me great joy to find some of your children walking in the truth, and just as the Father commanded us. And now, dear lady, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to His command. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. So, walking in truth and love. Walking in truth. Ano nga po ba yung walking in truth? So, John expresses joy in seeing the faithful living according to the God's truth. It is validation of their genuine faith, mga kapatid. So, dito po mga kapatid, ang pag-asa ni Juan ay makita ang mga Kristiyano na patuloy na sumusunod sa katotohanan. Amen. Gusto niyang yung makita tayong mga believers na tayo po ay lumalakad sa katotohanan. Ito po ay nangangahulugang buhayin natin ang ating pananampalataya sa bawat araw sa pamamagitan ng paggawa ng mga desisyon at pag-uugali na nakabatay sa mga aral ng Ebanghelyo at kalooban ng Diyos. So in Old Testament, the commandment to love is not new but is presented with fresh emphasis. True love is obedience to God's commandments, highlighting that love is not abstract but actionable and obedient. So ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang po emosyon o damdamin, mga kapatid, kundi ito po ay aktibo at nagpapatupad sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen? Amen. So in 1 John chapter 5 verse 3, for our love for God means that we obey His commands, and His commands are not too hard for us. Sa madaling salita po, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nagre-resulta sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Amen. Kabilang na ang pagmamahal natin sa ating mga kapwa, mga kapatid. Kasi ang Diyos po, mga kapatid, nagmamahal tayo kasi He first loved us. Amen. In John, for our love for God. So in 2 John chapter 7 verse 9, I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the Antichrist. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Anyone who welcome them shares their wicked work. So dito mga kapatid, ito po ay warning against sa mga deceiver, no?
So kasi napakaraming deceivers ngayon, no. So in the early church, no, they face false teaching, particularly those denying Christ's incarnation. John warns against these deceivers, emphasizing the importance of doctrinal integrity. Integrity. So, yun nga, no? Even here, no? Dito sa bansang no? Alam naman natin, no, na hindi nila ina-accept na si Jesus is Lord, no? Hindi nila no? So, hindi nila tinatanggap na si Jesus ay muling nabuhay. So dito, binabalaan po ni Juan na marami ng mapaglinlang na pumapasok sa sanlibutan. Particular na ang mga hindi nagpapayag na si Jesus Kristo ay naparito sa laman. Ito ang isang mahalagang punto sa doktrina, ang pagka-incarnate ni Kristo. Ang kanyang pagdating bilang tao ay fundamental na pananampalataya natin bilang Kristiyano, no? So, si Jesus Christ ay kasama na ng Panginoon mula nung una pa. So, in the beginning, sabi niya doon, the Word was with God, sabi niya. And, yes. At sabi sa John, o kung tatawag sa John chapter 1 verse 14, sabi niya doon, and the words become flesh, sabi niya, nagkatawang tao. Yun po yung si Jesus. So dito, binabalaan ni Juan na marami ng mapaglinlang na pumapasok sa sanglibutan. Particular na ang mga hindi nagpapayag na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang isang mahalagang punto sa doktrina. Ang pagka-incarnate ni Kristo, ang kanyang pagdating bilang tao ay fundamental sa pananampalataya natin bilang Kristiyano. So dito mga kapatid, nagpapakita ng kahalagaan ng integridad sa doktrina at pagmamatsyag sa katotohanan ng pagkakakilanlan at turo ni Kristo sa loob ng komunidad ng Kristiyano. Ito po ay isang panahon ng paalala para sa ating mga mananampalataya na manatiling matatag. Manatili po tayong matatag sa harap ng mga hamon sa doktrina at itaguyod ang katotohanan ng Ebanghelyo ng may mapanuri at matibay na paninindigan, mga kapatid. Huwag po tayong padadala sa mga false teaching, mga kapatid. So, kasi karamihan ngayon, no, maraming mga nagko-compromise sa mga salita ng Panginoon. So, ginagamit pa nila ang church para lang magkapera. Pinapaganda nila yung mga turo nila. Hindi nila pinapangaral yung tunay, yung katotohanan. Amen. So, sabi sa Quran, do not receive them, sabi niya. There's a practical instruction on how to deal with false teachers by not offering them hospitality or support, those protecting the community from their influence. Kaya nga mga kapatid, no, napakarami na ng deceiver ngayon. Lalo na sa mga social media o mga ibang churches. Kaya napaka-importante para sa atin na dapat lagi tayong nakaalalin sa salita ng Diyos. Pag nakikinig tayo ng mga ibang turo, no, kailangan po nating tignan sa Bible, sa Biblia, kung tama po ba yung tinuturo nila or mali. Kasi para hindi po tayo maligaw. So think of it as ensuring the purity of water by guarding against contamination in our spiritual lives. We must guard against teaching that pollute the truth of the gospel. Example po mga kapatid. So kung isipin natin, no, ang pag-aalaga natin sa kalinisan ng tubig sa pamamagitan ng pag-iwas sa kontaminasyon. Kapag mayroong dumi or impurities sa tubig, maaring makasama ito sa ating kalusugan.
Gayon din po sa ating buhay espiritual, mga kapatid. Kailangan nating mag-ingat laban sa mga aral o turo na maaaring magdulot ng pagkaligaw at pagkadumi ng ating pananampalataya. We need to be on guard. Kailangan po tayong maging on guard, mga kapatid. Sa ating buhay espiritual, kailangan nating bantayan laban sa mga aral na nagkakalat ng karumal-dumal sa katotohanan ng Ebanghelyo. So, in chapter 12, I have much to write to you, but I do not... sa verse 12, sabi doon, I have much to write to you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that your joy may be complete. In verse 13, the children of your sister who is chosen by God send their greetings. So, ito po yung final words and the importance of community. Face to face, sabi ni John dito, mga kapatid. So, John expresses a desire for personal interaction, valuing direct communication over written words. It underscores the importance of personal relationships in the faith community. So dito, ang mga huling salita ni Juan ay nagpapakita ng kahalagaan ng personal na pakikipag-ugnayan sa komunidad ng pananampalataya. So tulad po ng ginagawa natin every Thursday, no? So yung prayer meeting natin, no? Napakaganda yung may face to face, pero mayroon pa rin tayong Zoom kasi yung mga ibang kapatiran natin na nagtatrabaho sa bahay, kaya hindi po sila nakakadalo. Pero kung face to face talaga, nandun yung makikita natin yung pagmamahalan ng mga kapatiran, no? Makikita natin, no, na nagpapalakasan sa isa't isa. Amen. So ito po ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng mga personal na relasyon at pagtutulungan bilang mga Kristiyano upang mapalakas ang ating pananampalataya at magpatibay sa ating ugnayan sa isa't isa sa harap ng Diyos. So this greeting suggests a wider network of believers, possibly referring to another local church, emphasizing the interconnectedness and familial aspect of the Christian community. So dito po, mga kapatid, ay nagpapakita ng malawak at nag-uugnay na kalikasan ng komunidad para sa atin na mga Kristiyano. Ipinapakita dito ang pamilyar na ugnayan sa gitna ng mga mananampalataya, anuman ang kanilang lugar ng pagsamba, at nagbibigay diin sa pagkakaisa at suporta na dapat taglayin sa mga ugnayan sa loob ng katawan ni Kristo. Ang mas malawak na pananaw ay nagtutulak sa atin mga Kristiyano na tignan ang mga kapwa mananampalataya bilang mga miyembro ng pamilyang espiritual at aktibong pagpapalakas sa mga ugnayan na nagpapalakas sa isa't isa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. So, there's an illustration here. Consider the difference between reading a letters from a loved one and sitting down with them in person. The latter depends the relationship must like face-to-face fellowship Christian community. Maaring pag-isipan ang pagkakaiba sa pagbabasa ng sulat mula sa isang minamahal at ang pag-uupo kasama sila ng personal nagpapalalim sa relasyon tulad ng pakikipag-ugnayan sa komunidad ng Kristiyano. So listen to live by. Integration of love and truth. Christian love is deeply connected with truth
Christian love is deeply connected with truth. So, take note mga kapatid, no? Hindi po pwedeng paghiwalayin ang love and truth. So, if we love others mga kapatid, keep that word between and the center is our Lord Jesus Christ. At ang kanyang mga salita. It is required us to live out our faith with integrity and authenticity. So, second, eternal nature of truth. The truth of the gospel is unchanging and eternal, anchoring our faith in a world of shifting values. So, unchanging sabi dito. So, hindi po nagbabago, no? Yung kwan ng kwan. Ang walang hanggang kalikasan ng katotohanan na ipinapakita sa Ebanghelyo ay batayan nating mga Kristiyano. Ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan, gabay, katiyakan, at pag-asa sa isang mundong puno ng pagbabago at kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsasabuhay natin ng katotohanan ito, nagiging posible sa atin bilang mga mananampalataya na harapin at masugpo ang mga hamon ng buhay ng may tiwala at kagalakan sa Panginoon. So, yun naman po mga kapatid. So, maraming salamat. Praise the Lord. Thank you, Brother Jonas. It's a wonderful message, isn't it? Give the Lord a clap of praise. I just want to yung message na ito, it's I want you to notice the word here. Christian love is deeply connected with truth, requiring us to live out our faith with integrity and authenticity. Meaning, when you speak about integrity, yung message kasi na love and truth, indeed it's very important yung love, ano? Kasi nga kahit marami kang gifts, kung wala ka namang pag-ibig, baliwala din. Pero kung yung katotohanan din ay hindi mo sinasabi, hindi mo pinanindigan, baliwala rin yung pag-ibig. Kasi dapat balansi po yan. Hindi naman pwedeng, kaya nga sabi niya, with integrity and authenticity. Meaning, kung ano yung naririnig mo, kung ano yung napag-aaralan mo, natutunan mo, yun yung ipinapamuhay mo. That's why the Bible says, but be doers of the word, and not hearers only. Deceiving yourselves. Means you are not deceiving God, but you're deceiving yourself. If anyone's a hearer of the word, and not a doer. So napakahalaga na ipamuhay din natin yung atin pong pananampalataya. Here's the question, my brothers and sisters, bago po tayo mag-close. I just want to ask this a practical way of applying this message. Here are some questions we ought to ask ourselves. The question is, do I really believe the gospel of Jesus Christ? Amen. Ako ba'y talagang naniniwala sa ebanghelyo ng Panginoon? Amen. In what areas of my life am I guilty of supporting that which I know is wrong? Ako ba'y naninindigan sa katotohanan? Amen. Ano yung alam ko na mabuti na hindi ko ginagawa? The Bible is very clear. Ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, nagkakasala. In fact, on the last days, sa Book of Apocalypse in Revelation, alam niyo po ba,
nagalit ang Panginoon sa mga duwag? That doesn't mean you are not believing. You have faith. Naniniwala ka, meron kang pananampalataya. But if you do not stand on truth, yan yung tinatawag na coward o yung tinatawag na duwag. And God still looking for a man and woman of God na maninindigan sa katotohanan. Amen. But here's the truth, mga kapatid. Sometimes, ang katotohanan ay masakit. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Marami nyo na sigurong beses narinig na parang hindi ko kayang tanggapin yan. I cannot accept that. Lalo pag sinabihan ka na hindi na kita mahal. Hanggang dito na lang. It hurts, right? Tapusin na natin ito. Kasi sabi niyo, ito yung totoo. Masakit, di ba? Pero higit na mas masakit ang kasinungalingan. Saan mo gustong masaktan? Sa katotohanan o sa kasinungalingan? Pero minsan, kahit alam natin ang totoo, hindi tayo naninindigan. We compromise. At ang hinahanap ng Diyos, yung naninindigan sa katotohanan, kahit masakit. Sapagkat the Bible says, it's very clear also, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Meaning, knowing the truth shall set you free. Listen to this, hanggat hindi mo nakakamit ang katotohanan, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging malaya. At ang sinisigaw ng mundong ito ay yung katotohanan. Kahit saang korte, saang mundo, laging pinapanumpa sa katotohanan kasi ang tao sawa na sa kasinungalingan. Ilang beses na ba? O maraming beses na nakaranas tayo ng panluloko. Dahil minsan, ang hirap magtiwala. Amen? Amen. Kung aaminin mo sa iyong sarili, kung magiging totoo ka lang, minsan ka nang napaniwala, minsan ka nang naloko. And don't tell me na sabihin mo ngayon, hindi pa ako naloko. Dahil kung hindi ka pa naloko, hindi totoo yung sinasabi mo, baka ikaw yung naloko. It hurts! Amen? It's a good message yung kay Brother Jonas niyo. Kung aaminin lang natin sa sarili natin, kung magiging totoo ka lang. Sometimes kasi, you know what? Kahit wala ng COVID, we still wear our mask. Bakit ka ba nagmamaskara? Para itago mo yung mukha mo? When you come to Jesus, my brothers and sisters, make sure come as you are. Kasi kahit magmaskara ka, kilala ka ng Panginoon. Amen. Kahit yung sikreto mo na hindi mo sinabi sa best friend mo, alam ng Panginoon. Amen. Kayo, Edwin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Another question is, have I been silent about evil when I should have been outspoken for the truth? Have I been slowly lowering my standard of right and wrong in order to maintain friendship or to gain some personal advantage? Kahit alam ko na mali ang ginagawa ng kaibigan ko, tumatahimik na lang ako kasi gusto ko siyang bigyan ng sympathy, ayaw ko siyang masaktan. Hindi pag-ibigyan, kapatid. Ang totoong pag-ibig, nagsasabi ng totoo kahit masakit. Woo! Hindi lahat ng kasama mo, kaibigan mo, sasabihin sa'yo kung ano yung totoo, dahil minsan sasabihin lamang sa'yo kung ano yung gusto mong marinig, maganda sa iyong pandinig. Marami ka yan sa buhay. Pero alam mo kung hindi,
yung magsasabi ng totoo sa'yo kahit masaktan ka. And they are very seldom, very few people. Sometimes, you get offended sa mga taong yun kasi hindi sila concerned sa iyong damdamin lang, concerned sila sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya minsan, nagtatampo ka sa mga taong yun. Pero yun ang kailangan mo. And they are very few. Pero kung mayroon kang ganong tao sa buhay mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil may mga taong nagtutuwid sa iyo kung alam mo na mayroon kang pagkakamali at pagkukulang. Dahil pag dumating ang panahon, kahit marinig mo ang katotohanan, marinig mo ang pag-ibig ng Diyos ng kanyang salita, marinig mo ang magandang awitin, marinig mo ang magandang balita ng Panginoon, subalit pagdating ng panahon, na kahit marinig mo ang aral ng katotohanan, hindi napapatak ang iyong luha, hindi ka na magkakaroon ng pusong nagsisisi. Magtaka ka na dahil baka pinatigas na ang iyong puso. Darating ang panahon kapag paulit-ulit kang pinapaalalahanan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at ng katotohanan ng kanyang salita. Baka darating ang panahon hindi mo na ma-appreciate ang salita ng Diyos. Then, each time to reflect at tanungin mo ang sarili mo, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Bakit hindi na excited sa akin ang salita ng Diyos? Bakit yung pagbibigay ko ng panahon sa Panginoon parang utang na loob pa ng Panginoon sa akin? Na hindi mo alam, pagtulog mo sa gabi, pagpikit ng iyong mata, at pagmulat ng iyong mata sa umaga, tandayan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo na hindi pa siya tapos sa iyo. Amen. Amen? Are you with me? Amen. Have I been dabbling in falsehood when I really need to speak out, to speak up for the truth? Is there a relationship in my life that needs to be broken because this dragging me down spiritually? Meron bang bagay sa buhay ko na kailangan ko nang tapusin? Kailangan kong isaayos? Dahil ito yung humihila sa akin para hindi ako makapagpatuloy sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung nakakapigil na yan. Relasyon ba yan? Na alam mo na hindi nakalulugod sa Panginoon? Kasalanan ba yan? Habit ba yan? Ano yan? Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam. Not easy question, but once we need to ask. Love must have limits. We must love people, but we must not thereby tolerate false doctrine or condone moral evil. To use a familiar phrase, we must love the sinner while hating the sin. Sometimes we may appear to love the sinner too much, and sometimes we may appear to hate the sin too much. Both will be necessary if we are stand for Christ and win the lost in this evil day. Perhaps in our tolerance, we have become indifferent to truth when it comes to eternal issues. There is no room for neutrality, no room for compromise. And this letter was written to anonymous Christian woman who appears to open her home to believers for worship and fellowship. This practice was not uncommon in the early church. Binubuksan nila ang tahanan nila kung saan mapag-aaralan ng salita ng Diyos, kung saan mag-pray, mag-worship sa Panginoon. At hanggang sa ngayon, praise God, may mga taong gano'n na binubuksan ang kanilang tahanan kung saan makapag-aral ng salita ng Diyos at makapagpasalamat sa Panginoon. Amen. The way for Christians to grow in both truth and love is to grow in Christ.
to know Him more intimately, to trust Him more readily, to love Him more supremely, to grow in His grace and knowledge by having our minds renewed daily as the Spirit teaches us His Word. Would you stand up, my brothers and sisters? And I want you to listen to this. Pakinggan nyo itong mabuti, mga kapatid. We're talking about walking in love and truth, isn't it? That's a wonderful message today. But I want you to listen to this. You cannot honor truth without also being loving. You hear me? You cannot honor truth without also being loving. In the same way, it is impossible genuinely to love without honoring truth. Why? Because genuine love rejoices in truth. You hear me? It is impossible genuinely to love without honoring truth. Why? Because genuine love rejoices in truth. People can only be helped by knowing the truth. If you think you are being loving while downplaying the truth, you really aren't. You are sinning against love. As follower of Christ, we must never be satisfied to be merely loving or truthful. Rather, we should keep John's admonitions always before us. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Hindi lamang sa salita, kundi kasama ang pag-ibig at katotohanan. Amen. Every head bow and eye closed, we're going to pray. Maybe some of you here today, you know that you are not living right. But you hear the good news today. You know that God is calling you. It's not too late. Come as you are. Humble yourself before the Lord. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. While every head bow and eye closed, I want you to repeat this prayer after me. And this prayer is a prayer of surrender sa Panginoon. Na sinasabi mo, yes Lord, Ikaw na yung aking kilalanin bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sinusuko ko ng aking buhay sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ang aking buhay. Ituwid mo ang aking pananampalataya. Ituwid mo ang aking pamumuhay. Kung sinasabi mo ngayon yan, sa oras na ito, ang banal na Espiritu ay kumikilos ngayon sa iyo. Maybe some of you, hindi mo alam kung paano ka makawala sa kasalanan, sa habit na yan. You know what? I have a good news to you today. God will give you the power. The Bible says, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Say this prayer. Repeat after me. Say, Heavenly Father, I come to you today. I repent of my sins. Lord Jesus, I believe you died on the cross of Calvary and you rose again. I open my heart. Come, Lord Jesus, be my Lord and Savior. Thank you for forgiving my sins. Thank you for the eternal life. In Jesus' name. Amen and amen. Give the Lord a clap of praise. Have you prayed that simple prayer, my brothers and sisters? If you prayed that simple prayer, that is one of the best decisions that you ever made in your life. In order for you to grow in your faith in Christ, start reading the Bible. If you are new, start reading the book of John. And make sure go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo ngayon sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Kung gagawin mo yan, your life will never be the same again. Amen? Give the Lord a clap of praise. Once again, thank you my brothers and sisters sa inyong pakikinig. Thank you, Brother Jonas. Well done. Good job. Praise God. At purihin ang Panginoon. At sa mga nanood po, mga kapatid,
get connected po sa Body of Christ at make sure mga kapatid na maluwag na, make time, pumunta po tayo ng church. Mahalaga po ang pagpupuri at yung fellowship po, lalo na po sa panahong ito. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. We'll see you again, Lord willing, next Friday. We love you and we're praying po sa inyo. God bless you.